Bakit hindi dapat kinakabisa ang sagot dun sa mga tanong ng immigration officer dito sa atin? Pagka kasi ikaw talagang totoong turista ka, lagi natin pinag-uusapan dito yung tourist, it's either may sponsor ka or wala. Pagka ikaw totoong turista ka, nakaplano talaga yan eh. At the same time, syempre, financially capable ka. Kung hindi man ikaw, yung sponsor mo, financially capable. Pag ikaw ang nag-asikaso mismo ng iyong dokumento, definitely hindi mo naman kinakabisa eh. Kusang nandito yan. Kusang nasa isip mo yan. Kahit ang IO, kahit na paikot-ikuting ka niyan, pagka ikaw mismo gumawa, ikaw ang nag-book, ikaw yung nagplano, ikaw yung gumawa ng itinerary, ikaw yung nag-ayos ng mga dokumento mo, ang IO kahit paikot-ikutin ka niyan, kahit anong investigasyon ang gawin sa inyan, or kahit anong tanong yung gawin sa iyo niyan, ramdam ng IO yun, alam ng IO yun, totoong turista, mamamasyal talaga to. Pero bakit pagka sinasabi ko na hindi dapat kabisaduhin yung sagot? Kasi, ganito yan, yung mga human trafficker, pagka yan, merong paalisin na biktima nila, maikipagkita yan sa airport on the spot, real time. And then, doon, maring mahaba yung oras, pero kasama mo sa airport yan. Doon, sa labas ng airport, kasama mo yan doon, hindi ka iiwanan yan. Ibibigay yung dokumento sa'yo kung binago man yung pangalan mo, kung ano man yung mga dapat mong sabihin, kung ano man yung instruction niya, dapat makabisado mo yon during the time na magkasama kayo, within an hour, or di ba, palagay na kalahating araw. Sa totoo lang, kahit ano gawin mo, pag hindi ikaw ang naglakad ng iyong dokumento, pag hindi ka totoong turista, hindi mo naman makakabisado yun sa loob ng 1-2 oras. Kaya pagdating doon sa harap ng immigration officer, ayun na, nagkakaletse-letse na kasi yung sagot mo hindi tugma. Lagi ko sinasabi yung triangle parameter na ganon. Ito yung dokumento, andito yung interview, andito yung kilos at galaw mo. Pagka nag-submit ka ng dokumento, titignan ng immigration officer yon. Of course, magtatanong sa iyo yon tungkol sa dokumento mo. Pag hindi nagtugma yung dokumento mo saka yung tanong sa iyo, red flag na yon. At tinitignan yung kilos at galaw mo. Pagka ikaw, eto na, namumutla ka na, nagkukulay suka ka na, ninenervyos ka na, halo-halo na yung emotion mo, hindi dahil naiinis ka, kundi alam mo sa sarili mo na sasabit ako. Kita ng IO yun. Ang mga IO, immigration officer, sagana sa yan, sagana sa training. No? Lahat yan, pinag-aaralan nila. Pag matindi yung kaso mo, papasok ka doon sa tinatawag na iProbe. Bakit may iProbe doon sa loob ng immigration natin, yung area. After ng immigration, pagka nakapasa ka, paglabas mo doon, makikita mo meron isang mesa doon sa bandang kanan. Paglabas mo, nakalagay iProbe. Sa susunod na video, pag-uusapan natin yun. So, ang advice ko, huwag niyong kakabisaduhin. Dapat hindi niyo kinakabisa yung isasagot niyo. Answer, go with the flow. Answer kung ano yung totoong sinasabi niyo o kung ano yung totoong ginawa niyo. Para yung mga totoong turista, hindi madamay doon sa mga hindi totoo. Di ba? Kasi yung totoong turista, hanggat maaari kayo yung mag-book. Para kung ano yung tanong sa inyo, kusang lalabas sa bibig niyo. Kung sino nag-book ng ticket mo, di ba? Saan kayo pupunta? Yung mga ganon. Maraming dapat pag-usapan. Pero yun lang muna advice ko. Huwag niyong kabisaduhin yung sagot sa tanong ng mga immigration officer. Ganon. Kasimple yun.